magbasa ng first reading natin. Okay. First reading from the book of Ezekiel, verse 11 to 12, then 15, 17. For thus says the Lord God, I myself will look after and tend my sheep. As a shepherd tends his flock when he finds himself among his scattered sheep, so will I tend my sheep. I will rescue them from every place where they were scattered when it was cloudy and dark. I myself will pasture my sheep. I myself will give them rest, says the Lord God. The lost I will seek out. The strayed I will bring back. The injured I will bind up. The sick I will heal, but the sleek and the strong I will destroy, shepherding them rightly. The word of the Lord. Thanks be to God. Thanks be to God. Thank you, Mommy. Okay. Franco, verse 11. Sino yung nagsasalita dun sa pagbasa natin? Si Yahweh. Si Yahweh. Tapos, Paulo, verse 11 din. Ano daw yung gagawin ni Yahweh? Verse 11. I myself will look after and tend my sheep. So, ititend niya yung sheep niya. Then, Mommy, verse 12. Yun yung sinabi na rin naman ni Paulo. Ano yung gagawin niya? Kung paanong hanapin ng pastol ang tupa niyang nawawala. At ano pa yung gagawin niya? Bukod sa paghanap sa kanila. Gayon ko rin hanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Daddy, verse 13. Ano pa yung gagawin niya doon sa mga tupa? Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila alagaan. Kaparanganan ng Israel ang itatabi sa bukal ng tubig ng mga gandang pastulan. Oh, Franco ulit. Ano pa yung gagawin sa kanila ni Yahweh? Anong verse yan? 14. Verse 14. Ayan, 14. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan sa tahimik na kaburulan ng Israel. Mamamay na sila sa sariwang pastulan at manginginain ng sariwang damo sa kaburulan ng Israel. Okay. Verse 15. Verse 15. Paulo, ano pa yung gagawin ni Yahweh? 15. Verse 15. 15 na. I myself will pasture my sheep. I myself will give them rest, says the Lord God. Then, Daddy ulit, verse 16. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Okay. Then, last verse, Mommy, verse 17. Bukod dun sa tupa, sino pa yung huhusgahan ni Yahweh? Sa aking kawan, ito ang sinasabi ng Diyos na si Yahweh. Ako ang magiging hukom ninyo. Hahatulan ko kayo at ibubukod ang mga tupa sa mga kambing. So yung huhusgahan ng Panginoon, hindi lang yung mga tupa, kundi yung mga kambing. So, Paulo, ano sa tingin mo yung connection kanina nung gospel dito naman sa first reading natin? Yung Hanapin. sheep pati yung goats, yung paghiwalayan sila. So sa gospel, may paghihiwalay din ng goat at sheep, tapos dito din meron. Meron din siya. Ayun. So, Daddy, ano yung connection mo naman dito? Yung pa rin, na mabuti at masama, parang gano'n sinasabi, yung ilalagay sa kaliwa ang mga masasama, sa kanan naman yung mga mabubuti. So yun ang nakikita kong connection nila na halos parehas na parehas na sinabi sa ating gospel.